Pilipinas gumanti na. Philippine Coast Guard binakuran ang teritoryong sakop ng Pilipinas. Yan mga ka-review, patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo, no, kung meron man po. Pero bago pong lahat, kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga po mga ka-review, ang balitang ito ay hatid po sa atin ni Terong Explain. Yan mga ka-review, subscribe nyo na po. Terong Explain, kung hindi pa po nakapag-subscribe sa kanyang channel, please subscribe nyo na po, no? Nasa description po ang full video link ng balitang ito. At puntahan nyo na po si Terong Explain, alright? At ito na nga mga ka-review, gumanti na sa China. Philippine Coast Guard naglatag ng floating barriers. Yan China hindi nakapalag sa Pinas sa wakas. Yan mga ka-review. Ito na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito mula po kay Terong Explain. Ito na po. Breaking news, ito na ang sagot ng Pilipinas sa mga Chino. Hukbo ng Pinas naglagay na din ng bakod sa ating teritoryo para itaboy ang mga Chino. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. At rapid combat deployment isinagawa ng US Air Force malapit sa China. Chinese Navy nagalit sa ginawa ng mga Amerikano. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, abay humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Yan, Terong Explain, subscribe nyo na po. Ang West Philippine Sea ay naging pugad ng mga tensyon at alitan sa teritoryo kung saan ang mga aksyon ng China ay patuloy na sumusubok sa pasensya ng mga kalapit na bansa. Bilang tugon sa mga hamong ito, ang Pilipinas ay gumawa ng isang matapang na hakbang upang igiit ang kanyang soberanya. Kamakailan, ang Philippine Coast Guard ay naglagay ng 5 karagdagang sovereign marker sa mga kritikal na lugar ng West Philippine Sea na udyat ng isang matatag na paninindigan laban sa mga paglusob ng China at itinataguyod ang integridad ng teritoryo ng bansa. Mula September 10 hanggang 12, ang mga sovereign marker ay madiskarting inilagay sa Patag Island, Kota Island, Panatag Islands, isang fishing ground sa Balagtas at Juan Felipe Reef. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba na may mga planong mag-install pa ng 6 na marker ngayong taon. Ang mga marker na ito ay nilagyan ng watawat ng Pilipinas na nagsisilbing visual na representasyon ng mga karapatan at jurisdiction ng Pilipinas sa kanyang exclusive economic zone. Ang paglalagay ng Philippine Coast Guard ng mga sovereign marker na ito ay sumasalamin sa pangako ng bansa sa mga internasyonal na kasunduan, lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ilalim ng UNCLOS, ang mga coastal state ay may karapatan na pamahalaan at igiit ang kontrol ng kanilang mga EEZ sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga navigational buoy na ito. So yan, nakala siguro ng China, sila lang ang marunong maglagay ng barriers, mga ka-review, no? O yan, dahil sinimulan ninyo, yan, lalagyan tuloy ng mga barriers, yung talagang sakop ng Pilipinas. Nako, napaka-good news po niyan mga ka-review, kasi yung mga mangingisda po natin ay, syempre, for example, ako po yung mangingisda, feeling protected po ako dyan, di ba? Kasi, dito na nga kami, hindi naman kami lumagpas dyan sa inyo. Di ba? Protektado na po ang ating mga mangingisda, pero hindi pa rin tayo magpakakampante, kasi alam naman natin ang China po talagang napakabuli po nitong bansang ito mga ka-review. Hindi natin alam kung anong gagawin na naman nila dyan sa mga barriers na yan, no? Ang Pilipinas ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa China at sa internasyonal na komunidad na determinado itong protektahan ang mga pag-aangkin ng teritoryo sa loob ng West Philippine Sea.
Sa isang pahayag, binigyang diin ng Philippine Coast Guard ang mga pagsisikap na ito ng Philippine Coast Guard ay nagpapatindi sa malakas na presensya, pangangasiwa at kontrol ng ating bansa sa mga inaangkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binibigyang diin nito ang hindi matitinag na pangako ng Pilipinas na pangalagaan ang mga interes nito at igiit ang soberanya ng teritoryo. Ang desisyon na mag-install ng mga sovereign markers sa West Philippine Sea ay kasunod ng paulit-ulit na agresibong aksyon ng China sa rehiyon. Napansin ng kagawaran ng ugnayang panlabas na ang mga paghaharap na ito ay naging pang-araw-araw na pangyayari na. Tumitindi ang mga tensyon at nagdulot na ng malaking hamon sa katatagan ng rehiyon. Isang ganoong insidente ang nangyari noong Abril nang ang isang Chinese Coast Guard vessel ay gumawa pa ng isang mapanganib na pagmaniobra malapit sa Ayungin Shoal na muntik ng makabangga sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Ang insidenteng ito ay nakakuha ng atensyon sa internasyonal kung saan ang Estados Unidos at Australia ay mahigpit na hinihimok ang China na iwasan ang mga mapanuksong aksyon sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng daan-daang Chinese vessels na nananatili sa EEZ ng Pilipinas sa kabila ng paulit-ulit na kahilingang umalis ay papalala sa sitwasyon. Tama po no mga ka-review na huwag sanang ganun yung China na, di ba? Gumagawa sila ng aksyon na mga agresibo mga ka-review na mapanukso ba? Di ba? Paano kung di ba? Hindi po lahat ng oras malamig ang ulo ng ating mga armed forces diyan, di ba? Yung Coast Guard. Paano pag napikon din yung Pilipinas? Di ba? Hindi talagang mag-aaway talaga ito. Buti na lang at disiplinado po ang ating mga Coast Guard at mga otoridad dyan sa West Philippine Sea. Diba? Kasi kung hindi po mga ka-review, talagang sa dami ng ginagawang kalokohan ng China dyan, talagang, di ba? Mabubugso ka rin ng damdamin mo. Diba? Buti na lang, palakpakan po natin kasi, di ba? Saludo po kami sa inyong lahat dyan kasi napakadisiplinado ninyo. Diba? Ang China bilang tugon sa paglalagay ng Pilipinas ng mga sovereign marker ay naglabas ng pahayag na nagsasaad ng hindi kasiyahan nito at iginiit ang sarili nitong mga pag-aangkin sa teritoryo. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, mahigpit na tinututulan ng China ang anumang unilateral na aksyon na nagtatangkang baguhin ang status quo sa South China Sea at West Philippine Sea. Ang paglalagay ng mga marker na ito ng Pilipinas sa isang provocative act na sumisira sa katatagan ng rehiyon. Binibigyang diin pa ng gobyerno ng China ang paninindigan nito sa West Philippine Sea na nagsasabing ang South China Sea at ang West Philippine Sea ay isang mahalagang bahagi ng teritoryo ng China at mayroon silang historikal at legal na pag-aangkin sa mga katubigang ito. Ang mga aksyon umano ng Pilipinas ay nagsisilbi lamang para gawing komplikado ang sitwasyon at hindi nakakatulong sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Kinausap. Grabe no? Grabe po talaga itong China na ito mga ka-review Tayo patuloy ngayon yung lumalabas na diba gumagawa ng diba? Tayo patuloy itong gumagawa ng maling paraan patungkol dyan sa West Philippine Sea. Alam naman natin lahat mga ka-review, diba? Na nanalo nga tayo dyan diba? Atin po ang West Philippine Sea. Diba? Kaya ewan ko ba dito sa China mga ka-review kasi meron din silang pinanghahawakan pero hindi naman ina-accept ng international community, no? Din ng China ang paglahok ng mga internasyonal na bansa tulad ng Estados Unidos at Australia sa paghihimok ng pagpigil. Ang panghimasok ng mga panlabas na kapangyarihan sa mga usaping pangrehiyon ay hindi kanais-nais at kontraproduktibo. Sabi ng tagapagsalita ng China, ang China ay ganap na may kakayahang pangasiwaan ng mga hindi pagkakaunawaan nito sa pamamagitan ng bilateral na negosasyon at hindi nangangailangan ng mga panlabas na partido upang makialam sa ating mga gawain. Bilang tugon sa mga pahayag ng China, inulit ng Pilipinas ang pangako nito sa isang mapayapa at diplomatikong pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng isang tagapagsalita ng kagawarang ugnayang panlabas ng Pilipinas na ang aming paglalagay ng mga sovereign marker ay isang depensiba at legal na hakbang na naglalayong protektahan ang aming mga karapatan sa soberanya at integridad ng teritoryo. Kami ay nananatiling bukas sa dialogo at negosasyon upang makahanap ng mga kapwa katanggap-tanggap na solusyon sa mga issue sa West Philippine Sea. Sa konklusyon, ang paglalagay. So yan talagang ang Pilipinas po mga ka-review ay ayaw po talaga ng di ba? Gulo. Kaya nga po di ba nakikipag-ugnayan po ang ating bansa sa mapayapang negosasyon. Yan.
dapat talaga mapayapa mga ka-review kasi hindi kakayanin po ng ating mga, diba, otoridad. Kasi nga po, malayo po ang ating, ang ating technology sa technology po ng China. Yan, maliban na lang po kung tutulungan po tayo. Sa bagay, tinutulungan naman po tayo. Ang tanong, hanggang kailan po sila tutulong para sa atin? Hanggang sa dulo ba? Ayan. Lagay ng mga sovereign marker ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea ay isang makakabuluhang hakbang sa pagsisikap ng bansa na igit ang mga soberanya ng teritoryo at protektahan ang mga interes nito sa dagat. Ang hakbang na ito na nag-ugat sa internasyonal na batas at suportado ng internasyonal na komunidad ay nagpapakita ng pangako ng Pilipinas na itaguyod ang mga karapatan nito at isulong ang mapayapang solusyon sa mga alitan sa teritoryo. Habang patuloy na umuunlad ang sitwasyon sa West Philippine Sea, ang paglalagay ng mga marker na ito ay nagsisilbing simbolo ng hindi natitinag na determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito at protektahan ang kinabukasan kahit pa sa harap ng magkakaibang pananaw mula sa China. Tama po. At para sa ibang mga balita, rapid combat deployment isinagawa ng US Air Force malapit sa China. Chinese Navy nagalit sa ginawa ng mga Amerikano. Kamakailan lamang ay nagsagawa ang US Air Force ng isang mahalagang no-notice agile combat deployment exercise sa Kadena Air Base sa Okinawa, Japan. Tingnan nyo yan mga ka-review. Pero pag China nga pero pag sila, yung China, yung gumagawa ng mga ganyan, di ba? Okay lang sa kanila, pero pag iba, nagagalit sila. Ako talaga. Nakita nito ang mabilis na pag-deploy ng mga American Airmen ng ilang F-15, F-15E at F-35 fighter jet mula sa iba't ibang lokasyon sa buong rehiyon ng Pasipiko patungong Kadena sa loob ng 24 na oras. Sinubukan ng exercise ang kakayahan ng US Air So yan mga ka-review, talagang kinakabahan na siguro ngayon ang at China, no? Dahil ito sa mga activity na ginagawa ng US at Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Pero pag tingnan nyo mga ka-review, pag sila po yung gumagawa ng mga ganyan activity, okay lang, parang wala lang sa kanila, di ba? Pero pag iba na, talagang kinakabahan na siguro ngayon ang China. Force na mabilis na pakilusin ang mga asset ng air power mula sa mga dispersed na lokasyon at ituon ang mga ito sa isang pangunahing base malapit sa mga potensyal na hotspot. Ang kadena ay nagsisilbing isang mahalagang estratehikong foothold para sa mga puwersang Amerikano sa Pasipiko. Ang lokasyon nito malapit sa pabago-bago ng isip na East China Sea ay ginagawa itong kritikal para sa pagpigil sa pakikipagsapalaran ng mga Chino laban sa mga pangunahing kaalyado ng US tulad ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga no-notice drills, epektibong ipinapakita ng US Air Force ang husay nito sa pag-uugnay ng mabilis, malakihang deployment ng mga cutting-edge na mga fighter mula sa buong Indo-Pacific Theater. Nagbibigay daan ito sa mga puwersang Amerikano na ituon ng napakalaking lakas ng labanan malapit sa China o Taiwan sa loob ng maikling panahon ng kung kinakailangan. Kasama sa exercise ang pagpapadala ng mga highly skilled airmen at support crew kasama ng mga fighter. Ang pagpapanatili ng mga asset na ito sa isang mataas na estado ng pagiging handa at pag-deploy ng mga ito sa maikling paunawa ay mahalaga para sa flexibility at pagiging epektibo. Tinitiyak nito na ang mga kaalyado ng US sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahan ng Washington na mabilis na palakasin ang rehiyon sa panahon ng mga krisis. Sa lumalaking lakas na militar nito at lalong agresibong postura, ang China ay nagdudulot na ng malaking hamon sa katatagan. Ang mga naturang drills ay kaya mahalaga para hadlangan ng Chinese adventurism sa pamamagitan ng pagpapakita